Ang isa pa naming blowout na kwento mula sa Sydney, ang hanip bahay ni Leo at Tessie Cruz. Isa po yan sa mga dinalaw namin nung pumunta kami sa Australia para sa ating 6th anniversary. Itong bahay ng kapuso nating sina Leo at Tessie Cruz. Ay! Naku, maganda. Hindi lamang sa loob yan ha, kundi pati pagdungaw mo dun sa labas. Pati view. Ang ganda-ganda. Ay. Panoorin niyo muna ito. Sige, Berbebe. Isa sa mga cosmopolitan cities ng mundo, ang Sydney sa Australia. At kapag progresibo ang isang syudad, mahal siyempre ang presyo ng bahay at lupa. Kaya naman, pansinin ang mga bahay na kadalasan na makikita dito, maliliit pero cute at charming. Sa pag-iikot namin ng Sydney, nagawi ang Mel and Joey sa bahagi ng Northern Beaches. At isa sa may pinakamalaking tahanan dito, pagmamay-ari ng isang mag-asawang Pilipino. Ito po ang tahanan ni Ginoong Leo at ni Mrs. Tess Cruz. Aba, taga-anggat si Mr. Cruz. Papasok tayo. Tika. Ang ganda nga po, Mel and Joey po, bumibisita. Hi kayo. Wow, ang laki-laki naman nga ng inyong bahay. Meron 3 malalaking sala sa ground floor, ang bahay ni Leo at Tess Cruz. Ito ang billiard table namin. Pagka may party kami dito, syempre, lahat yung mga lalaki dito at mga babae naman nasa sala, nagchichismis. Nagkakilala sina Leo at Tess sa Vietnam, pero dito na sila nagpakasal at namalagi sa Australia. Iisa ang kanilang anak at meron na rin itong sariling pamilya. Kaya't ang kanilang kasalukuyang tahanan, dinisenyo nila para sa mga kaibigang laging bumibisita. Ito ang hagdanan namin. Marami nagagandahan dito kasi itong salaming na ito, pagka ginawa namin hindi see-through na wall, magiging madilim dito. 5 ang silid ng tahanan ng mag-asawang Cruz at 4 sa mga silid nakalaan para sa mga bisita. Ito sana ang kwarto ng aking anak. Pero nung ikinasal siya, bumili na rin sila ng bahay sa may Harbor Bridge. Kaya kami lang dito. Ito naman ang aming entertainment area dito sa 3rd floor. Dito kami nagkakaraoke. Kung minsan may boxing si Pacquiao. Kaya para rin kaming nasa Pilipinas. Ito ang paborito kong parte ng bahay. Napakaganda, overlooking. That's the DY. DY Beach. Maganda ang simoy ng hangin dito. Ang tahanang bunga ng kanilang pagsusumikap sa Australia. Ito ang tahanan ni Tess at Leo Cruz. Hanep, di ba? O sa susunod, mapaparty naman kami dito, ha? Talaga, anytime. See you in the Philippines. See you in the Marami pong Philippines. salamat. Salamat po. Thank you so much. Thank you. Mga kapuso, naaalala niyo pa ba yung pinalabas naming istorya dito tungkol doon sa bagong solusyon sa paglalagas ng buhok? Nako, alam niyo bang ang kapuso natin na isang kaibigan natin sumulat at nagsabing napanood niya yung kwentong yun at gustong subukan ng nasabing solusyon para sa kanyang hairy ball na problema. Gusto niyong malaman kung ano nangyari? Eto, panoorin niyo. Ako si Alvin Fortuna, may isang malaking problema. Every time nagigising ako, pagkita ko sa unan ko, parang ang daming falling hairs. Nakakaya, parang hindi ka confident na sumabak sa mga BTRs kung alam mong buka ang pinag-uusapan. Pero nang mapanood niya sa Mel and Joey ang kwento ng isang babaeng gumamit ng natural topical scalp lotion para sa kanyang nakakalbong ulo, nagkaroon daw siya ng pag-asa. Kaya ginawa ko, sumulat ako sa Mel and Joey through email para makuha ko agad kung nasan sila. Tinuro agad sa akin yung wellness store kung saan pwede akong magpa-hair and scalp analysis. Sumailalim agad si Alvin sa isang hair and scalp analysis upang malaman kung anong tunay na kondisyon ng kanyang hair at scalp. Stop ko muna daw yung chemical-based shampoo. Recommend niya agad sa akin yung Novo Hair Herbal Shampoo. Natural ingredients daw yun. Then isunod ko daw yung Novo Hair Topical Scalp Lotion. Pag daw sinunod ko siya and regular na ginamit ko, in a week, makikita ko na yung result. Ayon sa nag-iisang wellness guru na si Corey Quirino, Natural is best kasi walang halong chemical. Tamo, gulay, prutas, lahat yun may kapangyarihan na makakatulong sa ating kalusugan. meron daw natural components na nagmumula sa prutas at halaman upang labanan ng problema sa buhok. Ng virgin coconut oil ay ang pampapataba sa ating buhok.
aloe vera o yung sabila na makakakontrol ng inflammation. Yung moringa ay meron iron at calcium na ito ay nakakatulong sa pagpapalago ng ating buhok. Yung ginger, rosemary at saka yung peppermint ay tinatawag nilang symbiotic sa pagpapahinto ng pagpapalagas ng buhok. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng patterned hair loss problem ang isang tao. Pero mayroon naman daw ligtas na solusyon para dito. Kung ang pagbabasihan ay ang pag-aaral na isinagawa ng isang dermatologist case series, a case series on the efficacy and safety of isang topical herbal preparation. Out of the 30 people who were studied, all of them, nag-decrease lahat ng pag-shed nila. Tapos yung iba, nag-stop talaga yung shedding. Tapos wala silang nakitang irritation doon sa herbal topical lotion na yun. at matapos nga ang ilang linggong pagsasagawa ng treatment, nakaramdam agad si Alvin ng malaking pagbabago. Malaking tulong ang nabigay sa akin ng Nobo Hair Topical Scalp Lotion. Kasi ngayon, naging confident na ako. Ito ngayon, alam ko na tumutubo na. Iisa lamang ang ating anit at ating buhok. Sana gumamit po tayo ng mga produktong natural. O ano mga kapuso, mag-go natural na upang ang buhok ay hindi mag-go away. Oh, kita nyo? Kaya lagi kayong manonood ng Mel and Joey dahil baka dito rin nyo makuha ang sagot sa inyong mga problema. Susunod na ang debate tungkol sa kung dapat ba tayong mangialam at pag-usapan ang personal na buhay ng ating presidente o pangulo. Huwag kayong mawawala. Kung hindi, kayo rin pag-uusapan namin. Sige, babalik agad ang Mel and Joey.